Sanhi ng sunog sa Navota Sanitary Landfill at posibleng pananagutan ng operator nito, inaalam pa ng Bureau of Fire Protection. Operator ng sanitary landfill, bigong magpatupad ng safe closure plan ayon kay Navota City Mayor John Ray Tiangco. We will assure the public that hindi namin yan papapabayaan, hindi kami aalis dyan hanggat hindi po yan totally maaapula. Well, dapat nating unang-una, hindi nila pinatupad yung closure plan. Diba? Tapos inabandon na lang. Alam naman ng DNR na hindi naman pwede po yun. Petisyon laban sa sabina sa mga income tax return ni Attorney Mans Carpio, inihain ng kanyang kampo sa Quezon City Regional Trial Court. Pagharap ni Ramil Madriaga sa House Justice Panel, tuloy na tuloy na. We want to be able to present before the nation only the newest and most compelling evidence. Two-day on-site work kada linggo ng Department of Energy kinuwestiyon ng Senado. Senator Rodante Marcoleta kinuwestiyon ng tila kawalan ng interes ng pamahalaan sa murang alternatibo sa langis. Ang sinasabi ko po, yung Rotterdam tanks in Singapore at saka yung Petronas, ito po yung pinakahuling binigay ng coordinator sa Singapore, April 10, 2026. Ang landed cost po ay 61 pesos. Bakit hindi po i-consider ng oil companies na doon na lang sila bumili? 61 pesos per liter. Yes. Ngayon po kasi ang presyo na ninyo ay 111 per liter. Paano po natin i-justify yun? Kung totoo po ito na na-check ninyo, bakit hindi po natin i-encourage ang oil companies na bilhin po ito? Direktor at iba pang opisyal ng Philippine National Police Academy o PNPA inalis sa pwesto bunsod ng nangyaring hazing sa ilang kadete nito noong April 3. There will be a reshuffle or movement for the PNP organization, lalo-lalo na ang nandun ay 2-star. Okay? And another commandant that is 1-star, who are subject of the pre-charge investigation that I have approved. Pataw na excise tax sa kerosene at liquefied petroleum gas o LPG, sinuspindi na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So sa ilalim ng kapangyarihan na binigay sa atin ng batas, tinanggal ko na ang excise tax sa LPG at sa kerosene. Ang katumbas nito ay 3 pesos 36 pambawas ng kada kilo ng LPG. Halos 37 pesos sa isang tangke ang mababawasan ng presyo. At 5 pesos 60 centavos kada litro ng kerosene. Pangulong Bongbong Marcos hinamon ng mga nagpapakalat na may malala siyang sakit na samahan siya ng mga ito na mag-exercise. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, alam ninyo, puro sinungaling ng mga yan. Kaya't lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. 10 piso kada litrong diskwento sa petrolyo sa mga public utility vehicle. Epektibo na sa 52 gas stations sa National Capital Region. Mga public utility jeepney operators at drivers, inaasahang magkakaroon ng 300 hanggang 600 pesos na dagdag kita kada araw, bunsod ng isasagawang diskwento sa petrolyo. Kabilang sa mga programang makatutulong sa ating mga kababayan, ang pag-roll out ng 10 pesos per liter na fuel subsidy para sa ating mga drivers. Pagsususpinde sa excise tax sa diesel at gas, ipinagpaliban muna ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Ngayon, ang sinasabi po natin, tanggalin po natin yung excise, sa diesel. Karamihan po ng nagbabayad ng excise based on consumption, pinakamaraming nagkukonsume nito at hence pinakamalaking nagbabayad ng tax nito ay yung pinakamayaman. So kung tanggalin natin to, we had 50 billion pesos. So meron tayong 50 billion na hindi maibibigay na tulong sa mga vulnerable at middle income classes. Maliliit na negosyante, isa-isa nang nagsasara. Bilang ng free siring, tumataas ayon sa Employers Confederation of the Philippines o ECO. ECO President Sergio Ortiz Luis Jr. naniniwalang napabayaan ng pamahalaan ang pagtaas sa presyo ng langis.
Bakit natin pinabayaan yun? Yun ang hindi namin maintindihan. Dahil sa Philippine Chamber of Commerce, maraming lumalapit sa amin. Alam mo, unang-una, ang importation natin from Iran itself, zero. We do not import from Iran. Zero importation natin ng fuel sa Iran. Yung mga dumadaan sa State of yun ang pwedeng sasabihin, apektado tayo. Pero yung mga nag-o-offer sa amin, hindi dumadaan dun eh. Ramil Madriaga, hindi ka panipaniwala ayon sa isang kaalyado ni Vice President Sara Duterte. House Committee on Justice Chairperson Jervin Luistro binatikos ang patuloy na hindi pagtugon ni Vice President Sara Duterte sa mabigat na aligasyon sa kanya. Parang ang gulo, naiiyak siya in between statements, so hindi masyadong dramatic. So we'll just see kung ano yung mangyayari doon, but I don't really find it believable. I'm only here to support Vice President Sara Duterte. Kung may sagot, ilabas na. Kung may paliwanag, ibigay na. Tandaan natin, may mga akusasyon dito na hindi naman bago. Last year pa ito. Ngunit ano ang ginawa ng Vice Presidente? Umiwas. Nagtago sa mga teknikalidad. Investigasyon sa pahayag ni Ramil Madriaga na umano'y assassination plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinaubaya na sa National Bureau of Investigation. Pangulong Bongbong Marcos ikinagulat ang mga pahayag ni Ramil Madriaga na umano'y term sharing kay Vice President Sara Duterte ayon sa Malacanang. Kahit na ang Pangulo ay walang personal na kaalaman patungkol po dito, ang Pangulo po ay nangampanya sa taumbayan, nangako na maglilingkod sa taumbayan at nangakong tatapusin ang kanyang termino para sa bayan. Disallowance ng Commission on Audit at pahayag ni Ramil Madriaga sapat para umusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay House Committee on Justice Chairperson Jervin Luistro. There is a possibility that this will be considered by the justice members to say that there is probable cause already. Excise tax suspension sa diesel at gasolina, mas pabor sa mayayaman ayon sa Department of Finance. Mga mambabatas dismayado na wala pang excise tax suspension sa diesel at gasolina. So when you remove the excise tax on gasoline, and in the case for diesel, na 85% po yung share ng 3 richest decile na yon, ang pinaka may kinabang po nito is actually those 3 richest decile. Kung mawawala po yung taxes natin, mawawalan din po tayo ng ayuda na pwede po mabigay sa ating mga kababayan, particularly sa middle income classes. Pikon na ako kasi minadali kami ng bonggang-bongga dito. Ang tagal na, 1 buwan na halos eh. Oo, 1 buwan na. Anong klaseng emergency yung inupuan ng 1 month? Tapos paglabas, lusaw na lusaw. Ano ba naman yung mga kerosene and LPG na yan? Talaga naman lahat ng kinailangan mo, yung diesel at yung gasolina, wala. Supply ng diesel aabot pa ng 49 na araw. Supply naman ng liquefied petroleum gas hanggang 36 na araw na lang ayon sa Department of Energy. Rollback sa presyo ng petrolyo posibleng ipatupad muli sa susunod na linggo. As of April 10, as of this week, ang average natin is 50.31 liters and 50.31 days. And then yung gasoline, personal gasoline is 54 days. Diesel is 49 days. Kerosene 104. Jet fuel 67 or 68. Fuel oil at 46 and LPG at 36. So, mababa yung LPG pero LPG has incoming order this week, naka-order ng PNOC. Department of Environment and Natural Resources tiniyak na may mananagot sa sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Yung operator po ang may responsibilidad sa ilalim ng batas for the safe closure and rehabilitation plan implementation. Marami pong naperwisyo, lalo na po sa Navotas saka sa Ubando, Bulacan.
Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagbuhat ng isang sakong bigas para patunayang maayos ang kalusugan. 10 kilong bigas kada manggagawa sa middle class, sinimulan na ngayong araw. Sinong may sakit? Kaya po, ito po ang simula. Kagaya ng sabi ko, nauna ang Maynila, ngunit patuloy po ito at saka buong bansa ay mabibigyan natin. Nataon naman na nagkaroon ng krisis pa sa gitnang silangan sa Middle East. Nakita naman natin ang pangyayari ng kagera, nagtaasan ng presyo ng langis. Alam naman natin, pag tumaas ang presyo ng langis, sabay-sabay, lalong-lalo ng pagkain. Kaya yun ang binabantayan namin na mabuti. Na kahit papano, na yung hindi ganong kabigat ang magiging epekto sa taong bayan. Yun ang aming binabantayan. Kasi wala tayong magagawa doon sa presyo ng langis. Ngunit sa presyo ng pagkain, yun, meron tayong magagawa. Senator Amy Marcos hindi pipirma sa partial report ng Senate Blue Ribbon Committee. Infrastructure anomaly, pilit anyang tinatabunan. Kung yun yung mga may watermark, ganyan, di ko pipirma. Sinabi na namin ni Senator Marcoleta, di ba gumawa na kami ng sariling report dahil very disappointed kami na hindi talaga tinutumbok yung mga Marines, yung iba't ibang testigo, si Trigift, si Martin. Nakatambay lang naman yung mga yan ba't hindi hilain dito at magsalita? 4 na sospek, kasama ang 2 dating pulis, patay sa engkwentro sa Parañaque. Mga uniforme ng pulis, ID at mga baril na-recover sa loob ng sasakyan ng mga sospek. Sa nasabing insidente, meron tayong 4 na suspects na kung saan 2 po dito yung 2 awol na membro ng Philippine National Police. Yung suspect number 2 po na in-identify ng AKG, ito po ay may warrant of arrest para sa kaso na malversation of public funds. At yung pong isang awol na noong 2025 na formerly naka-assign sa Northern Police District, siya po naman ay may kasong awol, kaya po siya na-dismiss sa Philippine National Police. Philippine Navy, iniimbestigahan ng intensyon ng China sa cyanide fishing. Tanong ngayon na pinag-aaralan namin, was this an attempt to possibly poison our men by putting cyanide into our suctions ng ating mga desalinating machines? Pinagkagastusan ng 73 million peso confidential funds ng Office of the Vice President, hindi sa intelligence at surveillance napunta ayon sa Commission on Audit ANBAC. Isang solo naman ang naniniwalang walang bigat ang mga kontrasalaysay laban kay Ramil Madriaga sa labas ng impeachment hearing. Pong acts ng misuse of confidential funds would constitute already a betrayal of public trust and impeachable offense ho yun. So we will continue to proceed against the Vice President even if she actually returns yung pong 73 million. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan sa Czech Republic hinggil sa pagpapauwi kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Kung isang tao po ay may warrant of arrest, fugitive, cancel ang passport, sino po ang hindi matutuwa na ang isang taong fugitive ay maibabalik sa Pilipinas para managot? Pangulong Bongbong Marcos handang makinig sa tell-all testimony ni dating Congressman Saldico. Dapat tatanong dyan ay kung handa ba si Saldico na magsabi ng katotohanan. Kung handa ba siya na sabihin kung sino. Kung hindi natin sinasabing siya'y guilty. Kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Ang Pangulo, ulitin po natin, ang siyang nagsimulang magpaimbestiga ng maanumalyang flood control projects. Siya ang nangunang magpaimbestiga ng di umanong korupsyon. Ang Pangulo ay handang makinig sa lahat ng maaaring sabihin ng mga taong involved at dapat na managot sa batas. Marcos administration hinimok na magsugo ng high-level team sa Czech Republic para sa agarang pagpapauwi kay former Congressman Saldico. Siyempre ito po ay magbibigay ng pagkakataon din po kay Congressman Saldico na harapin at magbigay ng kanyang depensa dito po sa mga ongoing proceedings na ngayon sa Sandigan Bayan.
April 22 hearing sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mas iigting pa, pagtitiyak ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. At unbundling sa presyo ng petrolyo katulad sa presyo ng kuryente ay pinanawagan. Malaking hakbang pasulong yun kasi ibig sabihin mo obligay yung mga kumpanya na i-detalye kung paano yung pagpepresyon nila. Pero again, sa amin may konting question pa rin yan. Kapag nakaasa lamang tayo doon sa impormasyon